Alam mo ba na isa sa pinakamalaking tanong ng mga gustong magtrabaho abroad ay, libre ba ang tirahan ng employer o sariling gastos? Kung plano mong magtrabaho sa Europe o ibang bansa, mahalagang maintindihan mo kung paano ang accommodation at living conditions para maiwasan ang culture shock at unexpected expenses. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung kailan libre ang tirahan, kailan sariling gastos, at ano ang dapat mong i-check bago pumirma ng kontrata. Kaya siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo. Part 1. May libre bang tirahan ang employer? Sa maraming trabaho abroad, lalo na sa factory workers, farm workers, at domestic helpers, may mga employer na nagbibigay ng tirahan. Karaniwang libre ang akomodasyon kung nakasaad ito sa job contract, seasonal or agency-based ang trabaho. Required ng employer na malapit ang workers sa workplace. Pero tandaan, kahit sinabing libre, minsan may salary deduction para sa utilities tulad ng kuryente, tubig, internet at maintenance. Sa ibang bansa sa Europe, halimbawa sa Poland, Italy o Germany, may mga employer na nagbibigay ng shared accommodation kung saan may kasama kang ibang workers sa iisang bahay o apartment. Hindi ito masama, pero mahalaga na alam mo kung ilan kayo sa kwarto at kung maayos ang living conditions. Part 2. Kailan sariling gastos ang tirahan? May mga trabaho naman na hindi kasama ang accommodation, lalo na kung skilled worker ka. Professional job ang papasukan mo. Long-term residency ang target mo. Sa ganitong sitwasyon, ikaw mismo ang maghahanap ng titirhan at magbabayad ng renta. Sa Europe, ang renta ay depende sa lokasyon ng city, laki ng apartment, ilang tao ang mag-share. Halimbawa, sa maliliit na city, mas mura ang renta. Sa capital cities, mas mahal ang cost of living. Kaya bago ka umalis ng bansa, siguraduhin mong alam mo ang estimated living expenses para makapag-budget ka ng maayos. Part 3. Mga dapat i-check bago pumirma ng kontrata. Napaka-importante na basahin at intindihin ang kontrata mo. I-check mo kung libre ba ang accommodation o may deduction. Ilan ang kasama sa titirhan? May sariling kwarto ba o shared? Sagot ba ng employer ang utilities? Gaano kalayo ang tirahan sa workplace? Iwasan din ang mga recruiter na nangangako ng libreng tirahan pero wala namang malinaw na nakasulat sa kontrata. Siguraduhin lagi na dumadaan sa licensed agency at legal process ang application mo. Part 4. Reality check sa living conditions. Ang pagtatrabaho abroad ay malaking opportunity pero kailangan mong maging handa sa adjustments. Minsan simple lang ang tirahan, minsan shared space, pero normal ito sa mga bagong OFW. Ang importante ay safe, legal, at maayos ang kondisyon ng titirhan mo. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe or mag-follow para sa mas marami pang tips tungkol sa pagtatrabaho abroad. Mag-comment ka rin sa baba kung anong bansa ang target mong pagtrabahuan at gagawa natin ng guide sa susunod na video.